Sa module na ito, inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod na kaalaman, kakayahan at pag-unawa. 15.1 Natutukoy ang mga isyung kaugnay sa kawalan ng paggalang sa katotohanan. 15.2 Nasusuri ang mga isyung may kinalaman sa kawalan ng paggalang sa katotohanan. 15.3 Naipaliliwanag ang batayang konsepto ng aralin. 15.4 Nakabubuo ng mga hakbang upang maisabuhay ang paggalang sa katotohanan. Ano nga ba ibig sabihin ng pagsisinungaling? Ang pagsisinungaling ay ang pagbibigay ng hindi totoo o maling impormasyon sa iba. Ito ay isang anyo ng hindi tapat na komunikasyon na maaaring magdulot ng negatibong epekto sa mga individual at sa mga relasyon. Halimbawa, inutusan ako ng aking inay na bumili ng pagkain. At yung pagkain na yon, may sukli pa. Pag uwi ko sa bahay, sinabi ko sa aking inay na ito ay wala ng sukli at sakto lang yung pera para dito. Itinago ko yung sukli. Ayun yung isang halimbawa ng pagsisinungaling. False lies o white lies ay isang uri ng pagsisinungaling kung saan sinasabi o sinasambit lamang upang maghatid ng kasiyahan. Pinahayag ito upang magbigay aliw ngunit hindi sadyang pagsisinungaling. Halimbawa na nito ay ang pahayag na kapag dumaraan ako sa kalsada, humihinto ang trapiko dahil sa aking kagapuhan. Ito ay halimbawa ng jocose lie dahil ito ay nagbibigay katatawanan sa pamamagitan ng pagpapalit ng katotohanan na ang kagapuhan ay nakakaapekto sa trapiko. Ang halimbawa ng jocose lie na ito ay layuning magbigay pugay sa katatawanan at pagbibiro. Hindi nito layuning manakit o magdulot ng pinsala, kundi magdulot ng katatawanan at kasiyahan sa tagapanood. Officious lies. Ito ang pagpapahayag upang may pagtanggol ng sarili o kaya paggawa ng kahiyahiyang usapin upang mabaling ang usapan. Ito ay isang tunay na kasinungalingan. Madalas natin ito makita o marinig sa telebisyon. Halimbawa, ang pagsisinungaling sa guro na kaya ka lumiban ay dahil sinamahan mo sa airport ang iyong tita papunta sa ibang bansa, kahit nung nakaraang taon pa to nakaalis. Ano nga ba ang pernicious lies? Ang pernicious lies ay tumatalakay sa uri ng kasinungalingan na nakakaapekto sa reputasyon ng ibang tao, gaya na lamang ng pagpaparatang ng kaso sa ibang tao na hindi naman talaga nila yung ginawa, para lamang sila ay makulong o mawala sa iyong buhay. Lihim. Ito ay pag-angkin ng tao sa tunay na pangyayari o kwentong kanyang nalalaman at hindi kailanman maaaring ihayag sa maraming pagkakataon ng walang pahintulot ng tao. Ano naman ang natural secrets? Ang natural secrets ay karaniwan ginagawa ng mga tao para hindi nila masaktan yung taong pinagtataguan nila ng lihim na ito, gaya na lamang ng pagtatago ng katotohanang ampon lamang ang kanilang anak para nang sa ganun ay hindi na ito masaktan pa. Ano nga ba ang promise secret? Ang isang promise secret ay karaniwang tumutukoy sa confidential information na ipinangako ng isang tao na ibahagi sa ibang tao sa ibang pagkakataon. Maaaring ito ay isang bagay na personal, profesional o kahit isang sorpresa o pagpapahayag. Example, sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa aking mga plano sa surprise party, ngunit kailangan mo mangako na hindi mo sasabihin sa iba. Committed o entrusted secrets. Ito ay ang mga naging lihim muna bago na ibunyag ang isa o mga impormasyon. Pwede itong maging hayag at di hayag. Ang hayag ay ang pasalita o pasulat. Halimbawa, ang pagtago ng medical records ng isang pasyente. At ang hindi hayag naman ay ang walang katiyakan o pangakong sinabi. Ano
nga ba ibig sabihin ng confidentiality o confidentialidad? Ang confidentialidad ay isang prinsipyo sa mga larangan tulad ng medisina, batas, negosyo at iba pa na tumutukoy sa pangsasamantala at pagngangalaga ng impormasyon o datos upang mapanatili itong pribado at hindi maibahagi sa sinuman ng walang pahintulot. Ayun ibig sabihin ng confidentiality. Mental reservation. Ano nga ba ito? Ito ay tumutukoy sa gawain ng pagkakahold o pagbibigay ng mali impormasyon habang teknikal na nagsasabi ng totoo. Ito ay nagpapakita ng kagiyat na paggamit ng salita na nagbibigay daan sa pandaraya o manipulasyon, habang sa teknikal na pag-iingat ay mananatili sa hangganan ng katotohanan. Ang konseptong ito ay karaniwang pinag-uusapan sa etika at filosofiya, lalo na sa mga talakayan tungkol sa katiwalian at integridad. Plagiarism. Ito ay isang uri ng paglabag sa intellectual honesty na tumatalakay sa pangunguha ng isang akda o balangkas at pinapakita ito sa paraan ng pangungote lamang. Copyright infringement. Ang paglabag sa copyright ay ang paggamit o paggawang protektado ng copyright ng walang pahintulot ng may-ari ng copyright. Copyright holder ang tawag sa taong may orihinal na gawa o may ambag sa anumang bahagi ng komersyo. Ang copyright holder ang legal na karapatan ng may akda, manunulat, pintor, mga awit, at iba pang talento na nakapagbigay sa kanila ng natatanging karapatan makagawa ng panibagong sipi, isahan man o maramihan. Ano naman ang intellectual piracy? Ang intellectual piracy na kilala rin bilang intellectual property piracy o copyright infringement ay tumutukoy sa hindi otorisadong paggamit, pagpaparami, pamamahagi o pagbabago ng intellectual na ari-arian gaya ng mga nakaka-copyright na gawa, patented na invention o trademark na produkto. Kabilang dito ang mga aktibidad tulad ng illegal na pagdadownload ng mga pelikula, musika, software o mga aklat na walang wastong pahintulot o kabayaran sa mga orihinal na creator. Cause of doing intellectual piracy. Ang pangangailangan ng mapagkukunan ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagaganap ang intellectual piracy kapag wala o kulang ang mga legal na paraan para makakuha ng impormasyon o likas na yaman, maaaring maging mas madaling pumili ang ilan na magnakaw o gumaya ng iba upang matugunan ang kanilang pangangailangan. Unang dahilan ng pagkakahikayat sa piracy ay ang presyo. Dahil hindi lahat ng mga mamimili ay may kakayahang makabili sa legal na establishmento ng kanilang pinamimilihan. Dahil sa mahal nito, ang ginagawa na lamang ng iba ay bumibili sa iba upang hindi na makagastos pa ng malaki. Kawalan ng mapagkukunan. Dahil sa limitadong mga paraan kung paano makakabili, mayroon na ngayon na paraan upang makabili ng mas madali. Ito ay ang pag-shopping through online o pamimili gamit ang internet, gaya na lamang ng Shopee, Lazada at TikTok. Kausalan sa produkto. Ano nga ba ito? Ito ay tumutukoy sa kakayahan ng isang produkto na magbigay ng pinakamahusay na serbisyo o solusyon sa mga pangangailangan o suliranin ng mga gumagamit nito. Ito ay naglalarawan kung gaano kahusay ang isang produkto sa pagganap ng mga tungkulin nito, pagiging matibay, at kung gaano ito kasangkapan sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga mamimili o gumagamit. Sistema at paraan ng pamimili. Ang pamimili sa Ingles ay marketing, ay isang pamamaraan ng pagpapahayag ng halaga ng isang bagay o serbisyo sa mga mamimili upang maibenta ang nasasabing produkto o Anonymity.
Dito napapadali ang pagkuha ng mga detalye at impormasyon mula sa isang website na copyright owner. Dahil dito, hindi na kinakailangan ng kahit ano pang identification. Prinsipyo ng fair use. Ang prinsipyo ng fair use ay ang pagpapahintulot na gumamit o kumopya ng ilang bahagi ng mga akda o likha na nasasakupan ng copyright na hindi nangangailangan ng pahintulot ng may akda o ang magbayad dito. Isang halimbawa ng prinsipyo ng fair use ay ang paggamit ng isang maikling sipi ng isang libro sa akademikong papel. Sa halimbawang ito, ang pagsisipi ng maikling bahagi ng libro ay ginagawa para sa mga layunin pang-edukasyon at pananaliksik. Ang whistleblowing ay isang hayagang kilos o akto ng pagbubunyag o pagsiwalat ng maling asal o ilegal na gawain mula sa isang empleyado ng gobyerno o kaya naman sa isang pribadong organisasyon o korporasyon. Ano ba ang tinatawag nila ng whistleblower? Ang whistleblower ay isang individual na lumalantad sa mga illegal, mapanlilang at hindi wastong gawain sa loob ng isang organisasyon, kumpanya o pamahalaan. Ang mga whistleblower ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon o ebidensya upang mabigay linaw o magpahayag ng katiwalian, pang-abuso sa kapangyarihan o iba pang hindi wastong gawain. Ang kanilang paglantad ay naglalayong mapanagot ang mga sangkot at magtaguyod ng katotohanan at integridad sa kanilang larangan. Isang halimbawa ng isang whistleblower ay isang empleyado sa isang kumpanya na pangangalakal na naglantad sa mga pamamaraan ng pandaraya sa pagtutulak ng kanilang produkto sa pamilihan ng tamang kalidad o impormasyon tungkol sa kanilang produkto. Ang kumpanya ay maaaring nagpapakalat ng mali impormasyon upang mapataas ang kanilang kita. Ang whistleblower ay maaaring lumantad sa mga ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga dokumento o pahayag na nagpapakita ng mga paglabag sa etika at batas sa pamamahala ng kumpanya. Ang kanilang paglantad ay maaaring humantong sa investigasyon at pagtutuwid ng mga mapaninlang na gawain sa loob ng kumpanya.